Una sa lahat, masdan ang video na yan sa Polanggi, Albay. Nagkagit-gita ng tricycle at kotse hanggang sa nabangga ang tricycle ng kasalubong na truck. Ang sinapit ng mga sakay ng tricycle at ang iba pang detalye, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga senador, nagdebate kung may tatawid ba o hindi sa susunod na Kongreso ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sinuspending EDSA rehabilitation dapat daw matapos agad sa loob lang ng 6 na buwan kapag natuloy na. Habang ang NCAP gustong ipatigil ng ilang motorista. Lockdown at face mask, hindi raw panlaban sa monkeypox or mpox. Ayon po yan mismo sa DOH. Habang mala tuberculosis na sakit sa Siquijor, binabantayan ng Health at Agriculture Department. 2 na ang namatay yan. Lalaking naghahalusinate umano dahil lulong sa droga, ginilitan ang kanyang kinakasama. Kabadong hold-upper, pumalpak sa plano niya magnakaw at gahasain ng bantay ng laundry shop sa Quezon Province. At ang madamdaming 2-night concert ng P-Pop Kings na SB19, grabe ang bosesan, grabe rin ang hatawan. Ngayong postponed ang malawakang rehab sa EDSA, tinutulak ng ilang transport groups na idamay na rin sa suspensyon ang umiiral na no-contact apprehension policy sa Metro Manila. Agad naman niyang tinabla ng Transportation Department at ng MMDA. Lalo't kita naman daw ang magandang dulot ng NCAP. Ang naudlot namang EDSA rebuild, kaya nga bang tapusin sa loob ng 6 na buwan gaya ng utos ng Pangulo? Nasa frontline ng baliting yan si Gerard de la Peña. Bitbit ang kanilang mga placard at tarpaulin. Nagtipon-tipon sa University Avenue sa Quezon City ang mga miyembro ng Stop NCAP Coalition. Pinasususpend din nila ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy. Kabilang sa kanila ay ang mga delivery rider, driver at operator ng jeep, truck, taxi at ng Transport Network Vehicle Service o TNVS. Giit nila, pinagkakaperahan daw ng gobyerno ang NCAP. Walang edukasyon, walang tamang infrastructure, masyadong sino-shortcut para kumita ang gobyerno. Balak din nilang kumuha sa Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa NCAP. Pero habang may nananawagang ipatigil ang NCAP, may ilang motoristang sinusubukang lusutan ito. Ang diskarte nila, takpan ang kanilang plaka. Gaya nitong may 2 dahon ng plaka. Meron pa ngang plato ang ipinangtakip. Ilan lang sila sa higit 50 nasita ng MMDA na itinatago ang kanilang plaka. Karamihan, mga motorsiklo. Even four-wheel vehicles, deliberately tinatakpan po ang mga plaka just to escape the mere apprehension of the NCAP. Pero kung ang NCAP tuloy-tuloy, ang nakatakda namang EDSA rebuild na sisimula na dapat sa June 13, ipinagpaliban ni Pangulong Bongbong Marcos. Nababahala raw kasi si PBBM sa magiging epekto nito. Pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mabigat, masyadong mahigpit ang traffic. Ibig sabihin, postpone din muna ang odd-even scheme sa EDSA. Wala rin munang libreng toll sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3 at NLEX-SLEX Connector Road. Pero ang NCAP, tuloy-tuloy lang daw. I think NCAP will stay, no? Because NCAP is not just about EDSA. It's about enforcing a more efficient way of enforcing our traffic rules. No? Kita naman po natin na naging maayos ang mga lansangan po natin. Maganda ang pila, wala pong sumisingit. So I think it's a good sign, no? May order. Kumbaga orderly ang ating mga kalsada. At sa halip na 2 taon, gusto ni Pangulong Marcos na tapusin sa loob lang ng 6 na buwan ang EDSA rebuild. Ang tanong, kaya ba yan? Kung lane by lane, no, and then rainy season, even 2 years, I believe, is not feasible or workable. Ang 6 months, if we're talking of the whole EDSA, malabo po yan. Ang mungkahi ng urban planner at profesor na si Edgar Chavez, unahing pagandahin ang pampublikong transportasyon. Kahit kinisin natin, pagandahan natin yung surface, hindi mawawala yung traffic congestion because the main issue of traffic congestion EDSA is the volume of vehicles.
Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Walang lockdown dahil sa Mpox. Nilinaw po yan ng Department of Health kasunod ng abiso kumakalat sa internet dahil sa pagdami ng naitatalang kaso ng sakit. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. May unang kaso na ng Mpox sa La Trinidad, Benguet. Ayon sa Baguio LGU, nagtatrabaho sa kanilang lungsod ang nagpositibong pasyente. Inaayos na ang contact tracing sa kanyang mga nakasalamuha. Sa Cebu City, nakapagtala rin ng Mpox cases. Magaling na raw ang 3 nagpositibong pasyente na walang travel history sa labas ng bansa. Pero patuloy pa ang contact tracing sa nakasalamuhan nila. May 5 suspected cases din ng Mpox na binabantayan sa lungsod. Sa buong bansa, umabot na sa 911 ang naitalang Mpox cases mula 2024 hanggang nitong May 29. Pero kung titingnan ang trend kada buwan, mas marami raw naitalang mga suspect, probable at confirmed Mpox cases noong Abril na umabot sa higit 50 kumpara nitong Mayo. Yung ng mga nare-report na mga cases of Mpox ng mga ibang LGU, actually many weeks ago pa yon. Tiyempo naman, sa dumaraming kaso ng Mpox ang pagkalat online ng health advisory na ito tungkol sa pagpapatupad ng mandatory face mask at lockdown dahil sa Mpox simula sa June 10. Sa unang tingin, aakalain mo talagang totoo dahil may logo pa ng Department of Health at World Health Organization. Pero sabi mismo ng DOH, fake news yan. Problema natin, nakikinig tayo sa online. Lockdown does not work for Mpox. Why? Because it's skin-to-skin contact. Lalo pag nag-lockdown ka, lalong mag-skin-to-skin contact. At dahil sa close at intimate skin-to-skin contact na kukuha ang Mpox, pinayuhan ng DOH ang mga LGU na hindi kailangang gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask. Dapat po scientific tayo. Wala pong hawa sa hangin ng Mpox, kaya hindi ho talaga face mask ang solusyon. Nakaantabay na rin ang DOH para sa posibleng supply ng bakuna kontra Mpox. Sa ngayon kasi, prioridad ng international health community na mabigyan ang Democratic Republic of the Congo at mga katabi nitong bansa sa Africa kung saan pinakamatindi ang problema sa Mpox. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nakikipag-ugnayan ng Department of Agriculture sa Department of Health para maaksyonan ang mga naitalang kaso ng melioidosis sa Siquijor. Nagpadala na raw ng surveillance team ang DA para hindi na kumalat pa ang kaso. Sa ngayon, wala pang bakuna para sa naturang sakit. Kasabay nito, pinaalalahanan ang mga maghahayop na panatilihin ang sanitary protocols sa kanilang mga farm. Nitong Biyernes, iniulat ng DOH na dalawa na ang namatay sa 6 na tinamaan ng sakit sa Siquijor. Ang melioidosis ay isang klase ng bacterial infection sa mga tao at hayop na nakukuha sa contact sa kontaminadong lupa, hangin o tubig. Typical daw ito sa mga tropical areas gaya ng Pilipinas. Ito yung people wading in the mga farmer, mga lumulusong sa putik. Recommendation namin, magbota talaga sila, lalo na dun sa isla ng Siquijor. Pumalag ang Pilipinas sa bago umunong propaganda ng China na siniwalat ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Sa kasagsagan po yan ng isa na namang barko ng Beijing na namataan ng Philippine Coast Guard na umaaligid. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra. Sakay ng BRP Cabra, niradyoan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese Coast Guard vessel na nakapwesto sa layong 76 nautical miles mula sa Palawig Point, Zambales. Maalon at pahirapan ang pagpapatrolya pero hindi nagpatinag ang BRP Cabra at patuloy ang pagtaboy sa barko ng China. During the entire time that we were challenging the China Coast Guard vessel, she never responded. Sa kasagsagan naman ng operasyon, isang bangkang pangisda na nasiraan ng makina sa laot ang humingi ng tulong malapit sa Panatag Shoal. Agad rumusponde ang ating Coast Guard at hinila ang bangka papunta sa Subic Port sa Zambales. Sa dinalawang Shangri-La Dialogue sa Singapore ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, pinalagan ng kalihim ang isang tanong mula sa isang Chinese military official tungkol sa pagkikipagdialogo sa China kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo. As we know, both Vietnam and Malaysia have differences with China in South China Sea. Yet, both countries have effectively managed these differences with China. So my question is, why
Can't the Philippines do the same? Sagot ni Teodoro, hindi mapagkakatiwalaan ng China. It engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law and UNCLOS? No country in the world supports the 9-dash line claim of China. Kasama ni Teodoro na dumalo sa dialogue, si AFP Chief of Staff Romeo Browner. Sinabi ni Teodoro na kinuyog sila ng ilang nagpanggap umanong Chinese journalists para tanungin tungkol sa issue sa West Philippine Sea. Pinalalabas nila na umiiwas sa tanong ng Chinese media si Browner. At imbis na magpadala sila ng Defense Minister, nagpapadala sila ng mga bata na nagpapanggap na journalist na ahente ng intelligence nila na nagtatanong na balagbag tapos binabaliktad ng video. Ganyang kababaw mag-isip itong China, imbis na mag-engage, binabastos ang mga proseso na ganito. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Matapos mag-urong-sulong sa Senado ang pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ang tanong ngayon, matutuloy pa ba yan sa pagpasok ng bagong Kongreso? Narito ang aking report. Ngayong araw dapat ipepresenta ng prosekusyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero naurong nga yan sa June 11. Alanganin yan dahil sa June 13 sinidye adjournment ng 19th Congress. Ibig sabihin, kahit anong gawin ng kasalukuyang Kongreso, nasa kamay na ng 20th Congress ang bola sa impeachment. Ang pinagdedebatehan ngayon ay kung pwede bang ituloy na lang ng 20th Congress ang impeachment proceeding mula sa 19th Congress. Ang sagot dyan ni Senate President Chis Escudero, pwede magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. Para kina Senator Risa Hontiveros at Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat na nilang aksyonan ang impeachment. Labag na raw sa batas ang pag-uurong-sulong dito ng Senado. Jurisdiction once acquired is not lost but continues until the case is terminated. It is my humble opinion that the trial of the current impeachment case, now pending before the Senate of the 19th Congress, can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. Once we receive the articles of impeachment, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hahatulan tayo ng sambayanan kung hindi natin ginampanan ang tungkulin na ito sa sambayanan. Sa kabilang banda, para naman kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, hindi na dapat ituloy sa 20th Congress ang impeachment proceeding. Wala na raw itong constitutional authority. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Nauna namang sinabi ni Congresswoman-elect Laila de Lima na baka estilo lang yan para tuluyang patayin ang impeachment. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw. Kulang daw sa boto. Buwelta riyan ng Senate President. Hindi ko trabahong reactan ang congressman-elect na hindi pa naman formal na nagiging prosecutor o bahagi ng trial. Pagilinaw pa ni Escudero, walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbabago ng petsa ng pre-trial ni VP Sara. Walang utos ang Pangulo kaugnay dyan. Si House Speaker Martin Romualdez nirerespeto ang desisyon ng Senado. We leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct, no?
Ano pa man ang mangyari, nakahanda na raw sa paglilitis si VP Sara. I prepare for everything by making sure that I get the 8 hours of sleep and the vitamins that the doctors recommend that I take. Na-resume na po ang sesyon sa Senado at sa Kongreso, pero ang naantalang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte muling nakabinbin. Kung inyo pong natatandaan, Pebrero 5 pa nung ma-impeach ng Kongreso si VP Sara. Huling araw po ng sesyon noon bago mag-recess at minadali ng Kongreso na ipadala ang impeachment complaint doon po sa Senado. Pero si Senate President Chis Escudero nagdesisyon na isantabi muna ang impeachment articles ng 4 na buwan or sa June 2, 2025 na resumption ng sesyon ng Kongreso. Yan ay sa kabila ng utos ng konstitusyon na kailangang aksyonan ng Senado ang impeachment ng walang delay. At matapos ang 4 na buwan na delay, meron na namang 1 linggong dagdag na delay. June 11 na lang daw ang presentation ng articles of impeachment dahil marami pa raw mas importanteng tatalakayin ng Senado. Pero ito po, kung sa wakas June 11 na gugulong ang impeachment trial, tignan naman po ninyo ang ating kalendaryo. Ang sunod na araw, June 12 ay isa pong national holiday. At ang June 13, ang huling araw na ng 19th Congress. Susunod na babalik ang Kongreso, July 28 na para sa sora ng Pangulo at 20th Congress na po yan, ibang Kongreso na. Kaya't ang daming pumapalag sa karagdagang delay sa impeachment trial na parang wala na atang interesado. Ito pa, ayon kay Escudero, nasa plenaryo ang pinal na desisyon kung ito'y magko-convene pa bilang isang impeachment court. Kung ayaw raw ng mga senador na mag-impeachment court, abay walang magagawa ang iba. Si Senate Majority Leader Francis Tolentino naman, hiniling sa mga kabaro na i-dismiss na ang impeachment complaint dahil illegal daw itong itawid sa 20th Congress. Ang nakagulat sa marami ay kung bakit parang optional na lamang sa Senado na ituloy ang impeachment trial, na parang multiple choice pa ito na maaring hindi o maaring oo. Sa Article 11 ng Konstitusyon, malinaw na malaki at mahalaga ang papel ng Senado sa isang impeachment. Wala pong nakalagay na may choice ang Senado kung itutuloy o hindi ang isang trial. Katunayan, ayon sa Konstitusyon, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi po ito pakiusap kundi utos. Pag na-impeach ng Kongreso ang isang impeachable official, ang Senado lamang ayon sa Konstitusyon ang may kapangyarihan na mag-acquit o mag-convict dun sa opisyal na yon. Dahil sa mga mahabang delay mula pa noong Pebrero, sigurado pong walang matatapos sa 19th Congress. At tatawid na po ang impeachment doon sa 20th Congress. At dahil po dyan, mas mahaba at mas komplikado ang usapin kung yan ba ay legal o hindi. Dahil 19th Congress ang nag-impeach, pero 20th Congress na malamang ang hahatol. Kaya't ano paman, asahan po na ang issue ay aabot sa Korte Suprema. Kung itawid ng Senado sa 20th Congress ang impeachment trial, kikwestiyonin po ito sigurado ng kampo ni VP Sara Duterte sa Korte Suprema. At kung hindi naman ito itawid ng Senado, abay kikwestiyonin naman yan ng mga kalaban ni VP Sara sa Korte Suprema. Kaya't malamang sa hindi, ang impeachment trial na na-delay sa Senado, abay lalo pong madedelay sa Korte Suprema. Mga kapatid, opisyal nang nagsimula ang tag-ulan ayon sa Pag-asa. Nakapagtala na kasi ang ilan nilang estasyon ng 5 araw na magkakasunod na pag-ulan. Sa ulat ng Pag-asa, sa pool ng habagat o southwest monsoon ang buong Luzon. Dahil dyan, maulan na umaga pa lang bukas sa Ilocos Region, Bataan at Zambales. Sa hapon ay uulan na rin sa ilang lugar sa Cagayan, Cordillera at Calabarzon. Sa hapon din nakikitang bubuhos ang ulan sa Metro Manila. May chance ring umulan sa ilang lugar sa Mindanao. Pero dahil yan sa localized thunderstorms, posible yang maulit sa hapon kung saan damay na rin sa pag-ulan ang Negros Oriental. Showbiz Tonight na tayo. Nagsama-sama ang malalaking Hollywood and Asian artists sa biggest fan event ng giant streaming app na Netflix.
exclusive pang nakachikahan pa ng News 5 si Squid Game star Top. Maging ang Pinay Pride na si Liza Soberano may pa-life update din sa kanyang career sa Hollywood. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Hype entrance ba kamo? Kumabog dyan ang News 5. May mga bantay pang pink guards at fan experience zones like no other. Hola! Mabuhay! Nandito na nga tayo sa red carpet ng pinakamalaking fan event sa mundo, ang The Dome ng Netflix. At grabe na kayo, libo-libo mga stars at yung mga fans na pumunta rito sa event na to sa Los Angeles, California. Say that again! All out ang fans sa costume, suot ang characters sa mga paborito nilang palabas sa Netflix at ang naranasan ng News 5, exclusive superstar galore. Unahin na natin ang ayuda sa fans na ang highly requested Squid Game cast. First dibs lang naman tayo sa interview sa black carpet ng comeback ni former Big Bang member T.O.P. aka si Thanos sa Squid Game. Kasama si Oppa Park Sang-hun at Kim A-sim. Did you take home anything from the set? 반지를 하나. This is Thanos 반지인데 Thanos. Wow! May message pa si T.O.P. sa mga nakamiss sa kanya at nag-antay para sa kanyang comeback. I like you. Speaking of Squid Game, mas pina-intense sa mga laro sa kanilang official trailer. Abangan ko sinong player ang magwawagi. Showing na yan this June 27. Ay! Sa To Doom live event, present din sina Adam Sandler para sa Happy Gilmore 2, Jeremy Renner, Daniel Craig, Mila Kunis para sa Knives Out, Ben Affleck at Matt Damon para sa The Rip. Ang Stranger Things naman, nireveal na sa November 26, December 25 at December 31 na ang Volumes 1-3 finale ng kanilang final season. We need to be ready. May pasabog din si Lady Gaga na mapapanood din soon sa Wednesday Season 2 with Jenna Ortega. Bukod sa mga Hollywood star, present din sa To Doom event ang kababayan natin na si Liza Soberano. Busy raw siya ngayon sa mga audition sa Amerika. May pasilip pa siya sa latest cinematic podcast kung saan guest siya, directed by the hot Gen Z filmmaker na si Sarah Baba. I'm actually very nervous about it coming out, but I'm also very excited at the same time. Malalaman niyo kung bakit. But it was a pretty big moment for me, I would say, personally. Mula Hollywood, nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Damang-dama ng 18 ng Happy Weekend dahil sa pasabog after pasabog ang two-night concert ng SB19 sa Philippine Arena. Party mode on ang audience nang i-perform nila ang bago nilang kantang Dungka. Synchronized ang dance moves ng P-Pop Kings together with their backup dancers. Legit na pangmalakasan ang kanilang simula at wakas kick-off tour. E paano ba naman? Present ang ilang naglalakihang stars gaya ni Vice Ganda, maging ang film rapper na si Apple the App. Naiyak naman si Josh o si Josh bago nila kantahin ang Mapa. First time daw kasi na napanood siya ng kanyang papa na mag-perform sa stage. Next stop for SB19 ay sa Taipei this June 29. Sa July naman magsisimula ang tour nila sa Amerika. Pasabog after pasabog din ang mga showbiz updates ngayong gabi, kaya dyan lang kayo. Susunod, isa patay sa salpukan ng truck at tricycle sa Pulangi, Albay. Lalaking nag-hallucinate dahil sa pagkalulong sa droga, ginilita ng kinakasama sa Cebu City. Mga naarestong kriminal gagawing basehan sa performance ng mga pulis ayon kay bagong PNP Chief Nicolas Torre.
At Kevin Paralejo, in-unfollow si Marco Gallio. Hiwalay na ba sila? Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakuhanan sa video ang matuloy na takbo ng laruang kotse sakay ang isang bata. Nalagpasan ito ang mga naglalaro sa kalsada. Agad naman siyang hinabol ng isang lalaki lalo't baka dumiretso sa highway ang bata. Nang malapit na sa highway, saktong naabutan siya ng lalaki at nailigtas. Paramihan ng maaarestong kriminal ang pulis sa bagong liderato ni PNP Chief Nicolas Torre III. Pero kailangan daw buhay. Nasa frontline ang balitang yan si Brian Castillo. Formal nang itinaga ni Pangulong Bongbong Marcos si PNP Chief Nicolas Torre III, kabilang sa first marching order sa kanya ng Pangulo. Ipagpatuloy ang magagandang reforma at itaas pa ang pamantayan sa mga pulis. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Dapat daw maramdaman ng publiko ang mga pulis. Kapag kailangan ng taong bayan, dapat may pulis na agad nagre-responde. Hindi dapat natatakot ang estudyante o ang mga manggagawa, motorista, magulang na maglalakad sa kalsada umaga man o gabi. Dahil dyan, direktiba ni Torre ang 3-minute response time sa kanilang hanay. Huwag niyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 3 minuto. Yan ang gagawin natin. Magiging batayan din daw sa performance ng mga pulis ang dami ng nahuhuling kriminal. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. At ang aresto, ibig sabihin, buhay ang tao, dadali mo sa husgado. Pinangunahan ni Torre ang paghahain ng ICC arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kaya isa rin sa mga inaasahang haharapin niya ang posibleng paglabas ng arrest warrant ng ICC sa iba pang mga akusado sa war on drugs. We'll just cross the bridge when we're there. Nanawagan din siya kay dating presidential spokesperson Harry Roque na harapin ang reklamong human trafficking. Abogado naman si Harry Roque, harapin niya. Kasi ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts. Nasa the Netherlands pa rin si Roque na nag-a-apply ng asylum. Naroon din si VP Sara Duterte kung saan tinawanan lang niya ang promotion ni Torre. Sorry, that's my reaction. Sir, next question. Sagot ni Torre sa mga bumabati ko sa kanya. This is a free country. Kaya nga, yung mga bashers natin, natural yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Inaresto ang isang lalaking kasama umano sa dumukot at pumatay sa isang babae sa Quezon City. Ang bangkay ng biktima tinapon sa Talahiban sa Laguna. Yan iba pa sa Frontline Report ni Ian Suyu. Sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Organized and Transnational Crime Division at Homicide Unit ang bahay na yan sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Hinuhuli ka namin dahil may warrant of arrest ka na. Nadatnan nila ang kanilang target na suspect sa pagdukot at pagpatay sa isang babae sa Quezon City. Ayon sa NBI, July 2024 nang kidnapin ng grupong kinabibilangan ng suspect ang biktimang si Gloria Ortega. Sinubukan pa raw tumakas ng biktima kasama ang kanyang anak pero pinagbabaril ang sasakyan ng mga biktima na ikinamatay ng anak ni Ortega. Dito na raw nila dinukot ang babae at tinangay ang pera niyang nagkakahalagang 100,000 pesos. Humingi pa raw ng 5 milyong pisong ransom ang mga suspect pero kalaunan pinatay pa rin nila si Ortega. Na-recover ang kalansay ng mga labi ng biktima sa Talahiban sa Barangay Santa Cruz Bay sa Laguna. Lumalabas na 5 sila dun sa nag-conduct nung abduction ng mga Ortega ay pagpatay din dun sa anak. Ang suspect naman, todo tanggi sa krimen. Wala po kung alam dyan, ma'am. Wala po talaga. Nauna nang nahuli ang 3 pang suspect noong nakaraang taon.
Ang mga kaanak ng biktima tila nabunutan raw ng tinik. Habang buhay na pagkakulong yung gusto namin. Siyempre po buhay po yung kinuha nila. Voluntaryo namang sumuko sa NBI ang 34 anyos na lalaking ito. Isa raw siya sa 2 Pinoy na kabilang sa grupong nang kidnap sa 2 Chinese at 1 Koreano sa Nasugbu, Batangas nito lang May 2. Pag-amin ni alias Joma, kasama siya sa nagplano sa pagkidnap sa mga banyaga. Katunayan, nagtrabaho siya bilang bodyguard ng isa sa mga biktima, kaya nagawa pa niyang mag-surveillance. Yung mga PA to sila, mga protection agent, yun talaga yung mga trabaho nila. Itong grupo nila is kinukuha mga bodyguard ng mga victim. Kamakailan lang ay nahuli sa Bacoor, Cavite ang 2 Chinese na mastermind sa kidnapping matapos makipagbarilan sa mga pulis. Sila raw ang nagtakda ng halaga ng ransom. Nirelease din yung 2 Chinese and 1 Korean after paying about $100,000. Tumanggi nang magsalita ang suspect na kasalukuyang nasa kustodiya ng NBI. Mahaharap siya sa reklamong conspiracy to commit kidnapping for ransom in relation to Human Security Act. Ayon sa mga otoridad, nasa mabuting kalagayan na raw ang mga biktimang foreigner mula sa kidnapping incident at ayon din sa kanila, makikipagtulungan daw ang mga ito lalo na sa mga darating na pagtinig laban sa mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Ipinatigil ng Civil Aeronautics Board ang operasyon ng booking app ng AirAsia na AirAsia Move dahil sa reklamo tungkol sa mahal na booking. Nag-ugat yan sa pag-book ni Ormoc City Congressman Richard Gomez para sa economy flight na Tacloban to Manila na umabot ng 40,000 pesos. Dahil dito, sumulat ang CAB sa AirAsia. Sagot ng kumpanya, susunod sila sa cease and desist order pero nangatwiran silang walang jurisdiksyon ang CAB sa kanila. Para sa DOTR, may tuturing na pananamantala ito habang may krisis na pantransportasyon sa Leyte dahil sa nasirang San Juanico Bridge. This is really a criminal act. So this is 1/3 of that price. Okay? Times 3 po ang charge ni AirAsia Move, no, for that ticket. One way. Sagot ulit ng AirAsia nang gagaling ang mga presyo sa kanilang mga supplier. Ang pagkakaiba raw sa presyuhan sa partikular na ruta ay bunsod ng technical issues mula sa kanilang third-party provider. Hindi rin daw ito isolated case dahil apektado rin daw ang ibang travel platforms. Ginagawa na raw nila ito ng paraan. Naiisyong hiwalay na sina Heaven Paralejo at Marco Gallio. Napansin kasi ng netizens na hindi na fina-follow ni Heaven si Marco sa Instagram. Pero si Marco naka-follow pa rin kay Heaven. Tingin ng ilan, mukhang nagkalabuan ang dalawa o baka naman may tampuhan. Wala pang pahayag sina Heaven at Marco. Itinanggi ng K-pop star na si G-Dragon na nagde-date sila ng Twice member na si Sana. Unang kumalat ang chismis nang mag-post ng photo si G-Dragon nang pagpunta niya sa concert ng Coldplay. Nakatag sa nasabing post si Sana. Nagkataong guest performers ang Twice sa naturang concert. Ayon sa agency ng King of K-pop, isa raw friendly gesture ang naturang tag. Kakatapos lang daw ni G-Dragon na mag-shoot ng isang web variety show na si Sana ang host. Susunod, lalaking nag-hallucinate dahil lulong daw sa droga. Ginilitan ang kinakasama sa Cebu. Kabadong hold-upper pumalpak sa pagnanakaw at panggagahasa sa isang laundry shop sa Quezon. At isa patay sa salpukan ng truck at tricycle sa Albay. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Napul sa video ang isang SUV na bumangga sa cafe sa Indonesia. Nabasag ito ang tinamaang glass panel. Ayan. Base sa investigasyon, bago ang nasa video, may nakabanggaan na raw ang SUV. Nawalan din ng kontrol ang driver hanggang sa tumama sa cafe. Wala namang nasaktan. Dahil daw lulong sa illegal na droga, nag-hallucinate ang isang lalaki sa Cebu City at nagawang gilitan ang sarili niyang ka-live-in na partner. Nasa frontline na balitang yan ng aming Visayas correspondent si John Aroa. Hindi na pinakawalan ng barangay Tanod ang lalaking ito na hinuli matapos gilitan ang kanyang live-in partner sa Cebu City. Duguan ang biktima nang dumungo sa bintana ng kanilang bahay. Maya-maya pa, bumaba na ang duguang live-in partner ng suspect. Hinang-hina ang babae kaya inalalayan siya na kanyang mga kapitbahay papuntang ospital. Merong laslas dito sa liig. Kasi inano daw niya, bigla daw siyang inakpayan ng partner niya at sabay galit sa liig. Ayon sa mga otoridad, naghahalucinate ang suspect dahil sa sobrang pagkalulong sa droga. Parang mayroong nervous breakdown yun. So sabi niya, parang mayroong pumatay sa kanya, gano'n, mag-drugs ka. Palaging sabihin na mayroong pumatay sa akin. Hindi raw ito ang unang beses sa sumaklolo ang barangay Tanod sa mag-live-in partner. Yung una, nakatip yun na tumalon sa bintana, bit-bit yung anak niya. From the second floor. Oo. Ako din yung nag-rescue ng bata. Nasabat ng mga pulis ang patalim sa krimen. Nakakulong na ang suspect. Mahaharap siya sa reklamong frustrated murder. Ligtas naman ang kalagayan ng kinakasama niya. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Hindi sumakses ang isang hold-upper na nanloob sa isang laundry shop sa Sariaya, Quezon at nagtangka pang kahasain ng babaeng bantay ng shop. Nanginginig kasi sa kaba ang suspect na kalaunay umiskapo. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez, exclusive. Kabubukas pa lang ng laundry shop na ito sa Sariaya sa Quezon nang pumasok ang lalaking yan. Nagtanong muna ito kung magkano magpalaba, sabay nakiusap kung pwede makicharge ng cellphone. Piniyagan naman ng bantay ng shop ang lalaki. Habang abala sa pagsa-cellphone ng babaeng bantay, mapansing may binunot sa bulsa ang lalaki. Baril na pala ito. Nagdeklara siya ng hold up. Kinuha ng lalaki ang bag ng biktima. Pinapasok niya rin ang biktima sa CR at tinangkang gahasain. Pero nang mapansin ng biktima na nanginginig ang sospek at tila kabado, pumalag na siya. Nagpambuno ang dalawa sa banyo. Nang marinig naman ng sospek ang pagdating ng ina ng biktima, tarantang tumakbo palabas ang sospek. Ibutok mo! Ano? Ba't di mo nagbutok? Ha? Naiwan niya pa ang cellphone na naka-charge. Nagtamo ang biktima ng ilang kalmot at pasa. Naipablatter na ang nangyari. Tinutugis na rin ng mga otoridad ang hold-upper. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News 5. Arestadong 39 na Chinese na iligal na nagtatrabaho sa Taguig City sa sinagawang raid ng Bureau of Immigration at ng PNP sa opisina ng isang telecommunications company na pagalamang walang travel documents sa mga dayuhan. Bagamat may mga working visa sila, naka-issue mga ito sa ibang kumpanya. Ilang linggong tiniktika ng mga otoridad ng kumpanya bago ang raid. Dinala mga inarestong Chinese sa detention facility sa BI sa Bikutan para iproseso ang kanilang mga deportation. Isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa salpukan ng tricycle at truck sa Pulangi, Albay. Sa kuha ng dashcam, makikitang lilipat sana ng linya ang tricycle pero nagit-git nito ang katabing kotse. Biglang napunta sa kabilang linya ang tricycle hanggang sa mabangga ng kasalubong na truck. Sa lakas ng impact, umikot ang tricycle at tumilapon ang tatlong sakay nito habang ang truck bumaliktad din. Naitakbo pa sa ospital ang mga sakay ng tricycle pero binawian ng buhay ang iha sa kanila. Hanggang 12 taong pagkakakulong at hanggang 2 milyong pisong multa. Yan pong sinusulong na parusa sa mga nagpapakalat daw ng fake news. Base po yan sa panukalang inihain sa Kamara para labanan ng fake news at ang disinformation. Ayon sa may akda nitong si Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez, may limitasyon pa rin sa karapatan para sa malayang paghahayag. Git ng kongresista, hindi raw natutugunan ng mga kasalukuyang batas ang masamang epekto ng fake news. Abangan, kalye sa Colombia, ginawang higanting slide. At BTS Jin at Hope, nagpalitan ng concept sa bago nilang photos. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Save the date para sa fans ni Morissette. Magko-concert ang singer para sa kanyang 15th anniversary. Ember ang title niyan. This October 28 na yan sa Smart Araneta Coliseum. To be announced pa ang ticket details. Pero bago yan, panoorin muna natin si Morissette sa kanyang acting debut sa Song of the Fireflies. Inspired by true story yan sa musika at pag-asa sa mga batang miyembro ng Lubok Children's Choir. Showing na yan sa mga sinehan this June 25. Nag-switch ng concepts ng kanilang solo projects ang BTS members na sina Jin at J-Hope. Nag-ala Jack in the Box si Jin na hango sa solo album ni J-Hope na inilabas noong 2022. Habang si Hobie naman, ni-recreate ang photos ni Jin mula sa single niyang The Astronaut. Pinusuan naman ito ng armies worldwide. Inilabas ng Tusyok members ang kanilang photos bago ang 12th anniversary ng grupo sa June 13. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, parang summer pa rin sa Colombia. Nilagyan nila ng giant slide ang isang kalsada doon. Parang fiesta sa kalsada sa Buca Racisa o Rakisa. May bubbles pa ang tubig sa slide, kaya enjoy ang mga bata at young at heart. 6,000 lang ang residente sa village. Ginawa ang slide para mag-attract ng turista. Pwede yan para sabay laban na rin, no? Sa dulo, sabay ligo na rin. Mahaba yung ano. Pag mag-slide ka ng ganyan, malinis sa yung pantalon. Ba mo eh. Pwede. Hindi natin, dapat pinakinggan tayo ng Colombia bago nila to ginawa. Meron pala tayong mga suggestion. Humingi muna ng advice. Sa amin. Next time, ha? Lunes na Lunes. Sige. Yan ang epekto ng impeachment discussion. Yan po ang 45 minutong pag-imay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa pagbubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.